Responsibilidad po nating mga nakatatanda na ipakilala sa mga kabataan ngayon ang mga kinalakhan nating prutas katulad ng santol, siniguelas, duhat, at pati na ang kamukha nito na kung tawagin, lipote. Sa mga bakuran at kabahayan sa bayan ng Alabat sa Quezon Province, may madalas ngayong pumapailan lang na tunog. Galing sa kinakalog-kalog na mga container na ang laman kulay violet na parang duhat pero hindi hamak na mas maliit. Maasim-asim ang lasa na binabalanse ng alat ng asin. Asin. Kaya, shake it to the left, shake it to the right. Sa napapanahon ngayong prutas, ang lipote. Ito raw ang dahilan kung bakit ang mga kamay at dila ni Remiel Boy pulang-pula ngayon. Manamis-namis po siya na medyo maasim. Matamis, maasim, pero healthy. Nung maliit pa kami, ginagawa namin tong candy. Ang magbabarkadang John Ray, Christian at Edison, bihasa raw sa pag-akyat sa puno ng lipote. Eksperto raw sila sa pag-adyu o yung tawag sa pamimitas ng mga bunga ng lipote. Kami po ay nagsimula po ay 2021, pagkakat po ng lipote po. Ang isang timba po sa may-ari po ng lipote, 50 pesos sa may puno po. Ang mga bunga, hindi lang basta-basta sinusungkit mula sa ibaba. Natudurog kasi pag bumagsak sa lupa. Kaya ang puno dapat inaakyat. Yun nga lang, napakadelikado. Ang mga puno kasi ng lipote, umaabot ng 10 to 15 feet. Mas mataas pa sa puno ng nyog. Brittle o madali ring maputol ang mga sanga. Ang toka na umadyo o umakyat sa puno na si Edison parang may sa Spider-Man. Wala siyang suot na harness. Kaya bawat hakbang, buwis buhay. 5 minuto lang, nasa itaas na si Edison ng puno ng lipote. Kinakabahan ako dito sa kakulay. Ang gamit niyang pansima o panungkit, sanga ng kahoy na may net sa dulo. Inilalagay niya ito sa timba. Sina John Ray at Christian naman sa ibaba, tagahiwalay ng hinog na lipote sa hindi. Wala mang hinog ito. Walang hinog. Bawat sanga, inisa-isa po namin, binubukod po namin yung hilaw at saka pinapraso ng maganda namin. Ang lipote, kilala rin bilang aru ng mga tiga-Ifugao, balingag, maligang o amhi naman ang tawag ng mga nasa Kabikulan at Katagalugan. Ang lipote na may scientific name na Syzygium polycephaloides ay may tuturing nating native sa Pilipinas pero hindi siya endemic. Ay tuturing na rare fruit ang lipote sa kadahilanan bihira pa lang, actually parang hindi pa nga masyadong kilala rin yung paggamit at pagkonsumo ng lipote. Kada linggo, nakakakuha raw sina Edison ng hanggang 40 kilos na lipote na naibibenta nila 40 pesos kada kilo. Pag po kami po itatlo sa 40 kilos, naparte po kami ng tig 350 lang. Malaking bagay rin po, ma'am. Pambaon ng mga bata, pambili ng mga ulam, bigas. Isa sa mga suki nila, ang samahan ng kababaihan ng Alabat na ang mga naaaning lipote, ginagawa nilang lipote wine. Nabubulok lang po sa tapat ng puno at wala pong nangunguha. Ngayon ang matuklasan niya po na pwedeng gawing lipote wine, ay ganun ang ginagawa. Ang lipote, tinanggalan ng buto. Blinender. Tinimplahan. At hinayaang mag-ferment sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Tuwing peak season ng lipote, gaya ngayong buwan, nakakaproseso raw sila ng halos 337 kilos nito na nagiging 100 gallons ng alak kada araw. Ang lipote wine, 250 hanggang 450 pesos kada bote, depende sa laki. Ang sipa nito, pwede raw makipagsabayan sa lambanog. Nakakalasang di naman po, pero wala pong hangover, madaling makarecover. Kung ang
Ang iba, enjoy na sa pagpapak ng lipote na kinalog sa asin. Dito pa rin sa Quezon, nakilala namin si Dian na ang lipote, tinutuhog niya sa stick at saka binabalutan ng tinunaw na kasukal. Pinoy version daw nila ito ng sikat ngayong street food sa mga bazaar, ang panghulo. Pagkalagay po ng sugar, pagka-coat, ice bath na po agad. Make sure po na dry na talaga siya bago po siya i-coat ng sugar. 3 pieces po per stick. Careful lang din po yung pagtutuhog kasi may seed po siya sa gitna. So matigas po. Kada stick, 6 pesos. Masarap. Naglalaban yung tamis at asim. Ang lipote, pwede rin daw gawing substitute sa blueberry na pwedeng gawing palaman. At para sa mga mahilig sa malamig, tikman ang lipote ice cream. Yung hinog na prutas ng lipote, hinihiwa namin siya, tinatanggal namin yung buto, pinamash namin siya sa asukal. So pag napalabasan namin yung juice, luluto namin siya ng low heat lang. Tapos gagawa kami ng parang jam. Imimix namin siya dun sa ice cream base namin. Ang lipote ay mayaman sa vitamin C and ayon nga sa ating Philippine Food Composition Table, ito ay naglalaman ng mahigit 18 mg ng vitamin C sa bawat 100 gram ng lipote. Ito ay halos katumbas na ng 30% ng nirirekomendang dami ng vitamin C na kinakailangan ng isang female adult sa isang buong araw. Mayaman rin ito sa iba't ibang minerals gaya ng calcium, phosphorus, iron at saka zinc na may iba't ibang ring benefits at function sa ating kalusugan. Shake na ang lipote! Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.